Minsan, yan ang sinasakyan ng Satan eh. Kaya mag-ingat tayo dyan mga kapatid. Kaya we need to pray. Before we start the praise and worship, we need to pray. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kapatid, maging buong Pilipinas. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Sa oras na ito, nais ko lang mag-share o magbigay ng paliwanag tungkol sa salita ng Diyos na ating pag-uusapan sa oras na ito. Bago ako magsimula, nais ko muna kayong batiin at kumustahin ang lahat ng ating mga kapatid na mananampalataya sa buong Pilipinas, anuman ang inyong denominasyon na kinabibilangan. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Nawa ay patuloy tayong gabayan at pagpalain ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol po sa Book of Ephesians na makikita natin sa chapter 5 verse 18 hanggang 20. Babasahin ko lang po ang nakasulat dito. Ang sabi dito, huwag kayong maglalasing sapagkat nakakasira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamagitan ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Isang napakagandang verse na ating nabasa sa oras na ito. Bago po ang lahat mga kapatid, nais ko muna magpakilala sa inyo. Ako po si Pastor Ricky Mater ng Mariveles Presbyterian Church. Ang aming pong denomination ay Presbyterian. Ako po ay isang nagpapastor dito po sa Milagrosa outreach namin sa bayan pa rin po ng Mariveles sa Barangay Balon. Ngayon po, simulan na natin kung ano ba talaga ang mensahe ng Diyos sa atin sa oras na ito dito sa ating nabasa sa Ephesians chapter 5 verse 18 hanggang 20. Una po nang banggitin ko po muna ang background ng book po na ito. Itong book po na ito po ay sulat po ni Apostol Pablo sa Ephesian Church. Ang Ephesian Church po, ito po ay isang Gentiles Church. Ang mga membro po dito ay mga Gentiles. Pag sinabi mga Gentiles or Hintil, tayo po iyon. Hindi sila mga Israelites, kundi mga Gentiles. Iba po ang Jewish people sa Gentiles people. Gentiles po, tayo po ito. Filipino, Chinese, American, o anumang mga lahi, basta't hindi ka Israelites, Gentiles ka po doon. Doon ka bilong sa Gentiles. Yan po. Ngayon po, bakit po ito isinulat ni Apostol Pablo sa mga Gentiles? Specifically, sa Ephesian Church. Bakit po niya in-address ang sulat na ito sa Ephesian Church? At bakit niya sinabi na huwag kayong maglalasing sapagkat nakakasira iyan ng maayos na pamumuhay? Yan.
Alam mo mga kapatid, talagang totoo naman na ang paglalasing, yung lagi kang naglalasing na, yung parang naging buhay mo na ang paglalasing, na halos araw-araw, lagi kang naglalasing, hindi na mabuti sa pamumuhay yan. Kaya tama ang sinabi ng Apostol Pablo, nakakasira iyan ng maayos na pamumuhay. Hindi ka nakagagawa ng maayos na pamumuhay dahil sa lagi kang lasing. Ibig sabihin, yung isip mo andun na nakapokus sa mga bisyo mo o sa paglalasing. Kaya, ito po ang sinabi ni Pablo, marahil may problema ang Ephesian Church. Bakit ito sinabi at bakit ito sinama sa kanyang sulat na naka-address sa Ephesian Church? May problema ang mga membro sa Ephesian Church. Kaya niya ito sinabi. And then, kung pupuntahan natin ang pangalawang phrase sa verse 18, tingnan natin ang sabi dito ni Apostol Pablo, sa halip ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Yan. So, bakit sinabi na Apostol Pablo na sa halip mapuspos kayo ng Espiritu Santo? Instead, sa halip, parang sa sarili kong pangunawa, ipinapakita ni Pablo yung attitude, yung similarity ng attitude ng lasing at ng puspos ng Holy Spirit. Bakit kamo? Paliwanag natin para maayos ang lahat, maunawa ng lahat. Paglasing ng isang tao, matanda na, paglasing ng isang tao, wala sa sariling katinuan. He is controlled because he is drunken. Kontrolado siya ng kanya dahil siya lasing. Hindi siya nakakapag-isip ng maayos. Kung ano ang kanyang lumalabas sa kanyang bibig, sinasabi niya. Walang control, sinasabi niya. Hindi siya marunong mahiya. Ayan, una-una. Kita mo yung karakter ng lasing. Hindi siya marunong mahiya. Hindi siya natatakot. Yan. Hindi siya natatakot, Ganun ang lasing. Hindi nahihiya. Hindi natatakot magsalita. Talagang sinasabi kung ano ang kanyang iniisip at kung ano ang kanyang galing sa puso. Kanyang sinasabi. Puntahan naman natin dito ang sinabi ni Pablo na sa halip, pagsikapan ninyong mapuspos kayo ng banal na Espiritu Santo. Kung pupuntahan natin ang Book of Acts, chapter 2, nung Pentecostes, na kung saan ang lahat ng mga alagad ni Jesus Christ ay nanalangin sila doon sa Upper Room, sa Jerusalem. Nabigla silang napuspos ng banal na Espiritu Santo. Na ang banal na Espiritu Santo ay naghugis na tila dilang apoy na nagpuspos sa kanilang lahat. At ano ang nangyari sa mga alagad? Nagsalita sila ng iba't ibang mga wika. Nung nagsalita sila ng iba't ibang mga wika, namangha ngayon ang mga tao na nakapanood sa kanila. Yung nasa labas, yung mga witness na nasa labas, nagtaka ngayon kung bakit ang mga alagad na yan nagsasalita ng kanilang mga wika. Samantala sila ay mga Israelites. Pero ang kanilang mga sinasalita ay hindi wika ng Jewish, hindi wika ng Hudyo. Iba-ibang wika, kaya nagtaka sila. Kaya mayroong nagsabi na sila ay mga lasing. Sila ay mga lasing. Kanina, nabanggit ko yung karakteristik ng lasing at saka yung napuspos ka ng Holy Spirit. Sila ay parang mga lasing.
Kaya sabi ng mga nanonood, sila ay mga lasing. Pero tingnan natin sa Abante na verse, sinabi ni Pablo, ay ni Apostol Pedro, na mga kapatid, alas 9 pa lang ng umaga ngayon. Hindi po mga lasing ang mga taong yan, kundi sila ay napuspos ng banal na Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos sa kanila. Ha? At alam niyo mga kapatid, ano nangyari? Nung sila ay napuspos ng banal na Espiritu Santo, hindi na sila natakot. Naging matapang na sila sa pangangaral ng Diyos. Hindi na sila nahiya, kundi ipinangaral na si Kristo sa buong Jerusalem, sa buong Israel. Ipinangaral na si Kristo na walang takot, na hindi sila nahiya kahit kutyain, kahit sila i-persecute, hindi sila natatakot because of the Holy Spirit na nagpuspos sa kanila. Yan. Kaya, kung unawain natin na sinabi ni Pablo na huwag kayong maglalasing kasi makakasira ng pamuhay yan. Sa halip, mapuspos kayo ng banal na Espiritu Santo. Kasi makakabuti sa inyo yan. Sa inyong pamumuhay, sa inyong spiritual na buhay. Lalago kayo. Magiging matapang kayo sa pangangaral kay Kristo. Kasi kung lagi kayo naglalasing, masisira ang inyong buhay, ang iyong pamilya. Hindi magiging maayos ang iyong pamumuhay. Magiging burden ka sa pamilya mo pag panay ka lasing. Ayan. Kaya itinuro ito ni Apostol Pablo sa mga member sa Ephesian Church na dapat hindi ganon ang kanilang gawin, hindi maglalasing, kundi sikapin nilang mapuspos ng banal na Espiritu Santo kasi iyon ang magpapaayos ng kanilang buhay espiritual. Lalago sila, magiging matapang sila, magiging masigasig sila sa pagsunod sa mga utos ni Kristo na ibinilin sa kanila noong kasakasama pa nila si Jesus Christ. Ayan. Ha? Puntahan natin ang kasunod. Ang sabi dito, sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamagitan ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual. So dito, binanggit dito ni Apostol Pablo yung salmo at himno. Ito nais ko muna kayong bigyan ng background kung bakit binanggit ni Pablo ang salmo at himno. Yung difference ng dalawa na ito. Yung salmo, ito yung Book of Psalms. Ito yung mga awitin na tanging sa Book of Psalms lang kinukuha, nakasulat. Ang himno naman, ito yung mga Christians na nag-compose ng awitin para kay Kristo. Sila yung mga Christians na nag-compose ng awitin para kay Kristo, para kapurihan kay Kristo. Ang tawag dyan, himno or hymnal. Pero hindi siya kasama sa Book of Psalms. Hindi siya kasama. So ano ngayon ang ano dito, ang pagkakaiba? Ito ang Jewish people, hindi sila umaawit ng mga hymns o hymnal. Bakit? Mga salmo lang ang kanilang inaawit. Doon lang sila bumabase, kumukuha ng mga awitin na galing sa Book of Psalms. Hindi nila inaawit yung mga awitin na kinumpos ng mga Christians na papuri para kay Kristo, dahil hindi nila gaanong tinatanggap yon, kundi ang tinatanggap nila yung mga nakasulat lang sa Book of Psalms, yung mga inaawit nila David, yun lang. Pero ang Gentiles magkaiba. Inaawit nila ang Book of Psalms, pati ang hymnals.
Lahat inaawit na yon ng mga Gentiles. Kaya sinabi ni Pablo dito sa kanyang sulat sa Ephesians na sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamagitan ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual. Yung damdamin, yung kanilang papuri sa Diyos sa pamagitan ng mga awitin na mga salmo at himno. Yan. Kasi sinabi ni Pablo yan dahil alam niya na ang Gentiles ay umaawit ng himnal at mga psalms. Kahit ano inaawit ng mga Gentiles, basta ang awitin ay papuri sa Diyos. Kaya sinabi niya ito sa kanyang sulat na umawit sila ng papuri sa Panginoon o mga awiting espiritual na tanging sa Diyos lamang ang papuri. Ayan. Ngayon, ang sabi naman niya dito, buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Ito ang isa sa mga gustong ipaintindi at ipaunawa ni Pablo. Lalo na sa mga music team, sa mga member ng praise and worship. Minsan kasi, may pagkakataon na dahil napakahusay ng song leader, ang ganda ng boses ng song leader, magaling kumanta, magaling yung drummer, magaling yung gitarista, lahat ng membro ng music team is napakahusay, akala mo performer talaga. Minsan yan ang nagiging problema. Bakit kamo? Ang mga member hindi na nakapokus doon sa worshiping God. Nakatutok na sila doon sa husay ng performance ng umaawit. Di ba? Doon na sila nakapokus. Nakating, ay, ang husay naman ng song leader namin. Ang ganda ng boses niya. Ang galing ng mga tumutugtog. Yan ang nagiging problema. Parang nagiging idolize na ang music team na dapat hindi. Ayan. Kaya dapat sa music team, bago sila mag-start ng praise and worship, mag-pray muna na ang kanilang puso na ang aawitin nila na ito ay alay lamang nila para sa Panginoon. At i-remind nila sa mga congregation bago mag-start na ang awitin na to, ang ating puso sa oras na to, ang ating awitin ay kay Kristo lamang, dapat nating ialay, hindi kaninuman. Ganun dapat. Kumbaga sa isang video baga, disclaimer na pag kakanta tayo, dapat ang ating awitin ay nakapokus sa Panginoon, hindi sa tao. Ganun. Kaya ito ang sinabi ni Pablo, na buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Kasi ang awiting salmo at himnal, awiting spiritual, sa Diyos lamang yan. Mga kapatid, sa Diyos lamang yan. Yan ang danger dyan. Kasi minsan, yan ang mga inaatake dyan ni Satanas ay kuminsan pag napakahusay na ng performance, napakahusay ng performer, minsan yan ang sinasakyan ni Satan Kaya mag-ingat tayo dyan mga kapatid. Kaya we need to pray. Before we start the praise and worship, we need to pray. Mag-pray tayo. Gabayan tayo at mapuspos tayo ng Holy Spirit. Yan ang sinabi ni Pablo. Kasi pag napuspos tayo ng Holy Spirit, tanging kapurihan lamang sa Diyos ang ating iniisip. Pagpalain tayo ng Panginoong Hesukristo. Maraming salamat. Nawa, marami tayong natutunan sa salita ng Diyos sa oras na ito. Pagpalain ng Panginoong Hesukristo ang bawat isa sa atin at ang buong Pilipinas. God bless Philippines. Thank you so much.